Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. Hi, hello, shout out sa inyong lahat. Salamat sa inyong laging pagsubaybay sa aking mga vlogs. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, good morning, shout out sa lahat sa inyo. Okay. Guys, matindi itong pag-uusapan natin ngayon tungkol kay Vico Sotto. Okay? Isa itong anti-Marcos. Nag-post ito noon ng mga batikos sa mga Marcoses. Ngunit, itong si Presidente Bongbong Marcos bumisita sa Pasig, tinulungan pa rin si Vico Sotto. Okay? Yan ang pag-uusapan natin. Pero guys, bago natin itatalakay itong balita na ito, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, itong totoong mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Okay? Sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-like and share na lahat. And also, itong Donmar TV Facebook page natin, itong Facebook na ito at sa YouTube naman, subscribe sa aking YouTube at sa follow naman sa aking Facebook, Donmar TV. Okay, mag-follow kayo and subscribe. Ready? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Importante guys yung follow at subscribe para lagi kayong updated dito sa ating mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Punta na nga tayo dito sa ating matinding balita. Okay? Si Vico Sotto, isa itong anti-Marcos. Pero si Presidente Bongbong Marcos, tinulungan pa rin itong si Vico Sotto. Walang personalan, professional laman. Okay? Binatikos niya noon ang mga Marcos, itong si Vico Sotto, noong 2016. No? Yung panahon na kasi na-issue yung paglibing ng Ferdinand Marcos Sr., 'di ba? Pinalibing yun ni former President Duterte sa libingan ng mga bayani. So, naging issue yun, naging topic yun sa social media, may bangayan doon, ganyan. At isa ito sa mga bumatikos sa mga Marcoses na never again, history, revisionism, yan ang sabi ni Vico Sotto noon. Okay? So, basahin natin itong balita. Basahin natin ating balita para magkomentaryo lang tayo dito. No? Hindi ito fake news, so talagang may nagbalita dito. Okay. Sabi ng balita, dinipensahan ng mga netizens si Pasig City Mayor Vico Sotto matapos batikusin dahil sa pag-welcome nito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Pasig City nitong Lunes ng Agosto. Okay? Mayor Vico Sotto depensa. Okay, yan. Yan ang balita. Binasa ko itong balita na ito, no? Itong si Presidente Bongbong Marcos bumisita nga dito sa Pasig. Lugar ito ni baluarte ito ni Vico Sotto kasi siya yung mayor doon, di ba? So, bumisita si Presidente Bongbong Marcos dahil sa ito yung programa ng Department of Health or yung DOH tungkol sa COVID-19 vaccination. Palalawakin yung COVID-19 vaccination, no? Palalakasin nila yung vaccination program nila kasi yung target ng DOH, no? Dapat may 23 million na mabakunahan na mga tao. Mababata mayan o may adult na ba in 100 days. Dapat 23 million. Yan ang target ng DOH. Ang galing-galing talaga ng administrasyong Marcos. Okay? Ngunit, pagpunta ni PBBM dito, itong si Vico Sotto, ni-welcome niya itong si Pangulo natin. Siyempre, Pangulo natin yan. So, ni-welcome yan ni Vico Sotto. Okay? Ang mga netizens, binatikos itong si Vico
dahil sinalubong niya si PBBM, nag-welcome. Parang warm welcome ba? Siyempre, Pangulo yan, di ba? So, binati ko si Vico Soto. Sabi ng mga netizens na bakit raw niya ni-welcome? Sabi nila na bakit raw tiklop ang bibig ni Vico Soto dahil isa itong anti-Marcos. Dapat raw nagsabi siya na anti-Marcos siya, dapat ganun, ganyan. Yan ang dapat raw, sabi ng mga netizens, paninindigan niya yung pagiging anti-Marcos. Okay? Yan ang sa side ng mga netizens. Hindi ko yan hindi natin makokontrol ang mga netizens. Ganyan talaga ang kanilang mga sinasabi. Okay? So, tingnan natin yung 2016 post ni Vico Soto. So, ito yung kanyang post. Yan. Sa Twitter yan ha. Twitter ni Vico Soto. Verified account. Yan ang caption ni Vico Soto. Huwag tayong magpaloko. Tama na ang historical revisionism. Ipaglaban ang hustisya. Hashtag Marcos not a hero. So ang pinatutungkulan niya dito ay si Ferdinand Marcos Sr. Okay. So So may komentaryo rin siya noon sa 2016 kasi issue nga yung paglilibing ni Ferdinand Marcos Sr. noon 2016. So ang nakalabay dito yung naka-red, no? Naka-bold talaga ang linagay, Marcos Diktador di Bayani. Yan katindi ang post ni Vico Soto noong 2016. Siguro hindi pa siya mayor dito, no? Nag-post siya dyan. Sabi nga ng mga netizens, ito daw si Vico Soto ay trapo na rin. Naging trapo raw. Dahil sinalubong niya itong si Presidente Bongbong Marcos. Yan ang mga kumakalat ngayon. Okay? Sa panahon ng kampanya raw, nung latest election last May, ito raw si Vico Soto ay tiklop ang bibig, silent. Hindi man lang nagsabi o bumatikos kay PBBM, no? Tiklop siya. Naging neutral itong si Vico. Siguro naging play safe itong si Vico Soto kasi kung babatikusin niya itong si Bongbong Marcos, at that time Bongbong Marcos pa kasi hindi pa presidente, panahon ng kampanya, baka yan ang ikakatalo niya, di ba? So, wais din itong si Vico, no? Silent siya. Hindi niya binatikos si BBM during the campaign. So, mag-comment tayo dito sa sitwasyon na ito, sa balita na ito. This is my own. Again, I will remind my audience, hindi ako magaling. Hindi ako political analyst, ha? Hindi ako magaling. At the same time, bulol ako. Hindi ako marunong magtagalog. Pinipilit ko nga magtagalog kasi ako, Bisaya ako. Okay? So ako, magkomentaryo ako dito. Hindi ako magmamagaling, but this is my opinion. Please respect my opinion kasi re-respetuhin ko rin ang mga opinion nyo at yung mga netizens natin na bumatikos kay Vico. Okay? Sa kanila yan, di ba? So, hayaan natin yan. Demokrasya tayo eh. So, ang comment ko dito, first and foremost, saludo ako kay Presidente Bongbong Marcos. Napakagaling ng ating Pangulo. Hindi niya iniisip na itong taong ito, itong mayor dito ay anti-Marcos. Still, tinulungan niya. Hindi siya nag-iisip ng politika o anumang kanilang pinag-initan o ano ba. Talagang tuloy-tuloy pa rin siya, focus siya sa pagtulong sa ating mga kababayan. Okay? So, saludo ako kay Presidente Bongbong Marcos. Very professional. Ang comment ko naman kay Vico Soto, kasi binatikos siya sa ng mga netizens dahil sa ni-welcome niya si PBBM. Para sa akin, si Vico Soto, nag-welcome lang. Rumispeto lang kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi presidente natin yan. Alangan naman, babastusin niya during tinulungan na nga sila, babastusin niya. So, si Vico Soto, rumispeto lang. Anti-Marcos siya, pero hindi siya nang gulo. Hindi niya binasto si Presidente Bongbong Marcos.
Oh, di ba? So yung mga netizens na bumatikos kay Vico Soto, wala na ako diyan. Hindi ako sa kanya nila yan, ha? Sa kanila yan. Hindi natin yan mapipigilan sila. So, ang lesson learned dito, lesson ito sa lahat ng mga bumatikos kay Presidente Bongbong Marcos. This will serve as a lesson. Lesson ito ni Vico Soto at lesson ito sa lahat na kayong bumatikos kay PBBM na lagi kayong naninira sa kanila, itong ating Pangulo, ang i-give back niya in return will be kabutihan, goodness. Nasa Bible yan, ha? Sa Bible yan. Kung batuhin ka ng if you will throw a stone o batuhin mo, kung batuhin nyo ang isang tao, throw him also, pero bread ang i-throw ninyo. Di ba nasa Bible yan? Basic yan eh. I was dying inside. So ako, natutuwa ako dito sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos na kahit mga kalaban niya sa politika, kahit sa mga bumatiko sa kanya, tinulungan pa rin niya. Sampal ito sa mukha ng mga kalaban. Okay? So, I hope lesson learned ito ni Vico Soto na ganyan ang mga tao, ganyan ka trinit ni Presidente Bongbong Marcos. Matikos ka, so tinulungan. That is one way of saying na pinatawad kita. Di ba? Ang galing ni Presidente Bongbong Marcos. So, lesson learned to all of you na kahit anong binastos nyo itong si PBBM, PBBM is still a good person. Talagang consistent siya sa kanyang sinabi na unity. We need unity. Kasi hindi uunlad ang ating bansa kung lagi tayong nag-aaway-away. Okay? So, good news, very good PBBM. Kayong mga audience ko dito, mag-comment kayo and mag-react kayo sa video na ito. Kung tama lang ba ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos o tama lang ba ang ginawa ni Vico Soto. Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react yan, babasahin natin yan. Okay? And also guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan ang totoong balita, ang totoong nangyari tungkol dito sa balita ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Like and share. And also, follow and subscribe to my channel, Don Mar TV. Okay? Sa YouTube at sa Facebook, i-follow at i-subscribe para lagi kayong updated sa mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Tunay na balita, hindi peke. Okay? So guys, patuloy nating ipaglaban ang ating Pangulo na si Presidente Bongbong Marcos at mahalin natin ang Pilipinas. Okay? See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.